O mga bata, anong oras na? It's AP time! Bagong araw, bagong aralin sa Araling Panlipunan. Ako si Teacher Donna, ang inyong magiging guro ngayong araw na ito, dito sa AP Teleklase. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang una, matutukoy ang iba't ibang programa ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansa. Ikalawa, mapahahalagahan ang pagiging aktibo sa pakikilahok ng mga programa ng pamahalaan. Ikatlo, makilahok ng aktibo sa talakayan tungkol sa iba't ibang programa ng pamayanan. Kayo ba ay aktibo sa inyong barangay? Nakikilahok pa kayo sa iba't ibang gawain na ipinatutupad dito? Ano-ano ang inyong ginagampanan sa inyong barangay? Tama na maging aktibo tayo sa ating barangay upang ipakita ang ating suporta sa kahit na maliit na bagay lamang. Bilang mga mamamayan, tungkulin nating lumahok sa mga gawaing makatutulong sa pag-unlad ng ating pamayanan. Tayo ay nararapat kumilos kung ano ang naaayon sa mga ipinatutupad na programa ng ating bansa. May iba't ibang gawaing pansibiko na maaari nating dahukan bilang mga responsableng mamamayan. Gusto nyo bang malaman kung ano-ano ito? Halika! Samahan nyo akong alamin ang iba't ibang programa sa ating bansa. Handa na ba kayo mga bata? Tara! Ating kilalanin ang iba't ibang programa ng pamahalaan at kung paano ang maging aktibo sa pakikilahok dito. Dahil ang ating pamahalaan ay nagsisikap na magkaroon ng pambansang pag-unlad, sila ay gumagawa ng paraan upang matulungan ang bawat mamamayang masasakupan nito na mamuhay ng komportable, ligtas at sapat sa mga pangunahing pangangailangan. Ang pamahalaang Pilipinas, simula pa noon hanggang sa kasalukuyan, ay naglunsad ng iba't ibang programa upang maipaabot ang tulong sa mga mamamayan nito. Ang inyong nakitang mga larawan ay ang mga programa sa pabahay. Ang pamahalaan ay nagpapagawa ng mga bahay sa mga mamamayan na walang kakayanang magpatayo ng sariling tahanan upang mabawasan ang mga informal settlers na naninirahan sa masisikip na lugar. Isa ba kayo sa nabiyayaan ng ganitong programa? Napakaswerte nyo kung isa kayo sa nakatanggap ng libre o murang pabahay mula sa ating pamahalaan. Bilang suporta sa ganitong programa, ano kaya ang maaari ninyong magawa o maitulong upang mas lumawak pa ang kanilang programa sa pabahay? Tama mga bata! Ang simpleng paglilinis at pagpapaganda ng inyong lugar na kinatatayuan ay makatutulong upang umunlad pa ang ating pamayanan. Ano naman ang larawang inyong nakita? Tama! Tungkol naman ito sa programa sa pagpapaunlad ng sakahan. Ang pamahalaan ay nagsasagawa ng mga programa na makatutulong sa mga magsasaka na mapaunlad ang kanilang sakahan, pagpapagawa ng irigasyon, at para na din makatulong sa pag-unlad ng produksyon ng ating bansa. Mayroon bang miyembro sa inyong pamilya na isang magsasaka? Ayan, karamihan sa inyong tatay ay isang magsasaka. Nakaka-proud naman ang inyong mga tatay dahil sila ang nagtatanim ng inaaning palay na ating kinakain sa araw-araw. Kung wala sila, tiyak magugutom tayo. Bilang mamamayan, paano tayo magiging aktibo sa pakikilahok sa ganitong programa? Tama! Tangkilikin natin ang sariling produkto mula sa mga magsasakang ito. Suportahan natin ang kanilang produksyon. Ipagmalaki sila at lalo pang palakasin ang loob upang mas maraming palay ang kanilang maitanim. Kayo ba ay miyembro ng programang 4Ps o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program?
Ang programang ito ay naglalayong matulungan ang mga batang hindi mapag-aral o walang kakayahang mapag-aral ng kanilang mga magulang. Ang pamilyang hirap sa pamumuhay ay tinutulungan ng pamahalaan upang mabawasan ang mga batang hindi nag-aaral sa ating bansa. Bilang isang mag-aaral at mamamayan na nakatanggap ng ganitong programa, paano mo maipakikita ang pagiging aktibo sa paglahok sa programang ito? Magaling! Bilang miyembro, nararapat lamang na ibalik mo ang tulong na ibinibigay nila. Mag-aral kang mabuti at gamitin ang pera sa tamang paraan. Dahil ito ay makatutulong sa iyo upang maiahon mo ang iyong pamilya pagdating ng panahon. May trabaho ba ang iyong mga magulang, tiyo, tiya o kapatid? Kung wala, makatutulong ang mga inihandang programa ng pamahalaan upang mabigyan sila ng trabaho para na din mabawasan ang bilang ng mga taong walang trabaho sa bansa. Nariyan ang iba't ibang livelihood program at katulad ng TESDA na nagbibigay ng libreng training na makatutulong upang magkaroon ng trabaho. Base sa larawang inyong uling nakita, paano naman natin maipapakita ang pagiging aktibong mamamayan pagdating sa programang livelihood? Mahusay mga bata! Kailangan natin ang tiwala sa sarili. Kapag may tiwala sa sarili, magsisikap siyang isagawa ang anumang gawain sa abot ng kanyang makakaya. Kaya mga bata, laging magtiwala sa sariling kakayahan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hayan, marami na tayong napag-aralang programa at kung paano ang aktibong pakikilahok dito. Mayroon pa tayong natitirang isang programa. Ito ay ang programa sa transportasyon at komunikasyon. Ang pamahalaan ay nagpapagawa ng mga tulay, daan, at iba't ibang pang-uri ng transportasyon upang mapadali ang komunikasyon sa ating bansa na nakatutulong upang mapaunlad ang ating bansa. Paano natin maipapakita ang aktibong paglahok rito? Magaling! Tama ka! Ang ating pakikiisa at pagsunod sa mga batas na ipinatutupad hinggil sa transportasyon at komunikasyon ay malaking tulong na upang mas umunlad ang programang ito. Panatilihin natin ang pagiging disiplinadong mamamayan upang pag-unlad ay makamtan. Nariyan pa ba kayo mga bata? Nasaksihan niyo ba ang iba't ibang programa sa ating bansa tungo sa pag-unlad? Natukoy niyo kaya ito at napahalagahan ang pagiging aktibo sa pakikilahok sa mga programa ng pamahalaan? Magaling! Mahalaga ang pakikilahok sa pagpapatupad ng mga gawain sa isang komunidad. Ang simpleng gawain ay maaaring lumikha ng malaking pagbabago kung ito ay magagampanan ng buong husay ng bawat kasapi ng isang samahan o pamayanan kahit gaano man ito kaliit o kalaki. Ang mga gawain ito ay magsisilbing daan upang maging produktibo ang mga tao at higit sa lahat manatili sa bawat isa ang pagtutulungan at pagsasama-sama sa pagkamit ng isang layunin. Ikaw, bilang batang Pilipino, paano ka ba makatutulong upang makalahok sa mga programa ng pamahalaan? Heto na mga bata, kaya mo bang suriin ng mabuti ang mga gawain o aktibidad na ipakikita ko? Sabihin ang tama kung ang gawain o aktibidad ay nagpapakita ng pakikilahok ng mamamayan sa mga programa ng pamahalaan na makatutulong sa pag-unlad ng pamahalaan at sabihin naman ang mali kung hindi. Kukuha ng permit at iba pang kailangang papeles sa munisipyo si Mang Cardo dahil magpapatayo siya ng negosyong karinderya. Tama ba o mali? Magaling! Ang sagot ay tama.
Kailangan munang magpasa ng kailangang papeles si Mang Cardo bilang pagsunod sa alituntunin ng pagkuha ng permit upang makapagpatayo ng negosyo. Si Mang Cardo ay nagpakita ng aktibong pakikilahok. Ikalawang gawain. Tuwing tumatanggap ng pera mula sa Porpis ang pamilya ni Nena, ay ibinibili siya ng kanyang mga gamit sa pag-aaral. Tama ba o mali? Mahusay! Ang sagot ay tama. Gamitin sa tama ang perang ibinibigay ng gobyerno. Isa itong paraan ng aktibong pakikilahok sa kanilang programa. Ikatlong sitwasyon. Maraming sasakyan ang nahuling walang prangkisa, kaya sila ay nabigyan ng kaukulang multa. Magaling! Tama! Nararapat lamang na magbayad ng kaukulan, multa dahil lumabag sila sa batas hinggil sa prangkisa ng sasakyan. Ika-apat na sitwasyon. Bumibili ang pamilya ni Grace ng mga produktong gawa ng mga Pilipino tulad ng bag, basket, damit at iba pa. Magaling! Tama pa rin. Tangkilikin natin ang sariling atin. Makatutulong ito sa pagunlad ng ating bansa. Ikalimang sitwasyon. Hindi nagsusuot ng face mask si Andrea tuwing lalabas ng bahay, kahit na ito ay pinagbabawal ng pamahalaan. Mahusay! Mali ito. Mali na hindi sumunod sa alituntuning ipinatutupad ng pamahalaan dahil para sa ating ding kapakanan ang kanilang hangarin. Ika-anim na sitwasyon. Ang mga opisyal sa barangay Maunlad ay aktibong namamahagi ng ayuda para sa mga mamamayan sa kanilang barangay. Mahusay! Ang sagot ay tama. Gamitin sa tama ang perang ibinibigay ng gobyerno. Isa itong paraan ng aktibong pakikilahok sa kanilang programa. Ikapitong sitwasyon. Patagong nagsasabong ang mga tao sa kanto, kahit na ito ay bawal dahil may pandemya. Mahusay! Ang sagot ay mali. Matuto tayong sumunod sa mga alituntuning ipinatutupad ng ating pamahalaan upang ang kanilang layuning ingatan tayo ay matupad dahil para sa atin din ito. Nakasunod ba kayo mga bata? Tama ba lahat ang inyong sagot? Napakahusay nyo. Ating panghasain ang inyong galing. May mga larawan akong ipapakita tungkol sa mga programa ng pamahalaan. Paano mo ipapakita ang iyong pakilahok sa mga ito? Handa ka na ba? Kaya mo ito! Ito ay larawan ng pagsugpo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Paano mo ipapakita ang aktibo mong pakikilahok sa programang ito? Napakagaling! Tama ang sagot mo. Umiwas sa mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at hihikayatin mo ang kapwa kabataan na maging produktibo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsali sa iba't ibang sports. Ito naman ay ordinansa sa pagbabawal lumabas ng mga bata at matatanda ngayong panahon ng pandemya. Paano mo ipapakita ang aktibo mong pakikilahok dito? Tama ka! Sumunod sa mga patakaran ng pamahalaan o lungsod upang maiwasan ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Kaya pa ba mga bata? Ito naman ay larawan
ng sustainable development o likas kayang pag-unlad. Paano mo ipakikita ang aktibo mong pakikilahok dito? Tama ka! Napakahusay na sagot! Nararapat lamang na makilahok sa mga aktibidad gaya ng tree planting, paglilinis sa mga dalampasigan at iba pa. Simulan sa tahanan ang pagiging mabuting halimbawa tulad na lamang ng tamang paghihiwalay ng mga basura. Nakita mo ang larawan ng libreng edukasyon para sa lahat? Paano mo ipakikita ang aktibong pakikilahok dito? Magaling! Tama ang sagot mo. Kailangan mong mag-aral ng mabuti upang maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng pamahalaan. Base sa nakita niyong larawan ng programang 4Ps, paano mo maipakikita ang aktibong pakikilahok dito? Magaling! Tama ang sagot mo. Gamitin ng wasto ang perang inilaan ng pamahalaan. Huwag nang bibili ng mga gamit na hindi naman natin kailangan. Napakahusay ng inyong mga kasagutan. Tiyak na ikaw ay magiging isang matapat, maaasahan at mahusay sa pakikilahok sa lahat ng programa ng pamahalaan sa ating bansa. Dahil sa natapos na tayo sa mga gawain natin, ngayon naman ay bibigyan kita ng karagdagang gawain upang mas mapaunlad mo ang pagiging aktibo sa mga programa ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansa. Sagutin ang mga tanong na ito. Bakit mahalagang makilahok tayo sa mga programa ng pamahalaan? Sa mura mong edad, maaari ka na bang makilahok sa mga programa ng pamahalaan? Paano? Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Magkikita muli tayo para sa panibagong paglalakbay at pagtuklas ng mga kaalaman. Hanggang sa muli, ako si Teacher Donna. Paalam!